Ako si Lara, isang estudyante sa ikalawang taon ng kolehiyo sa bayan ng San Isidro. Simple lang ang buhay dito, ngunit sa likod ng katahimikan ay may isang kwento na tila ba hindi mawari ng kahit sino mang nakatira. Kasama ko ang matalik kong kaibigan, si Miguel, na palaging puno ng tanong at palaging naghahanap ng kasagutan. Palagi kaming nag-uusap tungkol sa alamat ng dalawang estudyante na kumakalat sa aming lugar. Ang kwento ay nagsimula pa noong dekada, ngunit ni minsan ay walang sino mang nagkaroon ng tapang na alamin ang katotohanan. Sa tingin mo, totoo nga yung sinasabi nila tungkol sa dalawang estudyanteng nawala? Tanong ni Miguel sa akin habang kami ay naglalakad sa kahabaan ng eskwelahan. Ang araw ay palubog na, at ang ginintuang liwanag nito ay nagbibigay ng kakaibang aura sa paligid. Hindi ko alam, Miguel, pero kung totoo man, bakit walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanila? Sagot ko, habang ang aking mga mata ay tumitingin sa direksyon ng lumang gusali sa likod ng aming paaralan. Ayon sa kwento, doon daw nagsimula ang lahat. Isang gabi, nagpasya kami ni Miguel na alamin ang tungkol sa alamat. Ang ingay ng gabi ay nagbigay ng kakaibang sensasyon sa aming paglalakad patungo sa gusaling iyon. Ang mga puno ay tila ba nagmumuni-muni at ang hangin ay mas malamig kaysa karaniwan. Lahat ng ito ay nagbibigay ng kakaibang takot sa aking puso, ngunit ang aking pagnanasa na malaman ang katotohanan ay mas malakas. Handa ka na ba, Lara? Tanong ni Miguel habang kami ay nakatayo sa harap ng lumang gusali. Ang mga dingding nito ay lumana at may mga bakas ng tubig na tila ba umiiyak ang gusali ng mga lihim nito. Oo, Miguel, tara na, bago pa ako magbago ng isip? Sagot ko, kahit na ang kaba sa aking dibdib ay hindi mawala-wala. Pumasok kami sa loob at ang dilim ay agad na yumakap sa amin. Ang alingaw-ngaw ng aming mga hakbang ay nagbigay ng tunog sa tahimik na paligid. Habang kami ay nag-iikot, napansin namin ang isang pinto na tila ba hindi karaniwang naroon. Ito ay may mga kakaibang ukit, mga simbolo na hindi namin mawari. Miguel, tingin mo ba dapat natin itong buksan? Tanong ko, habang ang aking kamay ay nakapatong sa malamig na bakal ng knob. Paano kung ito ang susi sa lahat ng tanong natin? Sagot ni Miguel, puno ng pag-asa sa kanyang tinig. Walang pag-alinlangan. Binuksan ko ang pinto. Ang sumalubong sa amin ay isang kwarto na puno ng alikabok. Sa gitna nito ay may isang lamesa, at sa ibabaw ng lamesa ay may lumang libro na tila ba inaantay kaming basahin ito. Buksan mo, Lara, utos ni Miguel. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang unti-unti kong binuksan ang libro. Sa unang pahina, may nakasulat na salitang, "Ang simula ng katapusan." At biglang, narinig namin ang isang kalabog mula sa itaas. Napatingin kami sa kisami at doon namin nakita ang isang anino na mabilis na gumalaw. Agad kaming nagtinginan ni Miguel, puno ng takot sa aming mga mata. Ano ang ibig sabihin ng nakita namin? At bakit tila ba may gumagalaw na anino sa loob ng gusali? Ang amihan ay biglang lumakas at ang pinto ay kusang nagsara. Nakulong kami sa loob ng kwarto kasama ang misteryo ng lumang gusali. Nang magpasya kaming tuklasin ang alamat ng lumang paaralan, hindi ko inasahan na magiging ganito kapanganib ang aming paglalakbay. Ako si Lila, isang estudyanteng kilala sa pagiging matapang at walang takot sa mga bagay na hindi karaniwan. Kasama ko si Marco, ang aking matalik na kaibigan, na sa kabila ng kanyang tahimik na pagkatao ay may likas na kuryosidad na hindi mapigilan. Sa unang bahagi ng aming kwento, natuklasan namin ang mga kakaibang bagay sa lumang paaralan. At ngayon ay mas lalong lumalim ang aming pagnanasa na alamin ang katotohanan. Isang gabi, nagpasya kami ni Marco na bumalik sa paaralan.
Ang mga bulong ng hangin at kaluskos ng mga dahon ay tila mga hudyat na may kakaibang nag-aabang sa amin. Sa aming pagpasok, naramdaman ko ang biglaang paglamig ng hangin na tila bumabalot sa aming mga katawan. Ang mga ilaw sa pasilyo ay kumukurap-kurap at ang mga anino ay nagdudulot ng kakaibang damdamin sa aking kalooban. Sigurado ka bang okay lang ito, Lila? Tanong ni Marco habang hawak ang flashlight na nagbibigay liwanag sa madilim na daan. Oo, Marco. Kailangan nating alamin kung ano ang nangyayari rito. Tugon ko na may halong kaba. Ang aming determinasyon ay pinagtibay ng mga naunang natuklasan. Ang mga lumang talaan ng mga estudyante na misteryosong nawala at ang mga kwento ng mga guro na tila may itinatagong lihim. Sa aming paglalakad, narinig namin ang tunog ng tila mga hakbang sa itaas na palapag. Nagkatinginan kami ni Marco, hindi alam kung susundan ba namin ito o iiwasan. Ngunit sa aming kuryosidad, nagpasya kaming sundan ang tunog. Habang umakyat sa hagdan, ang mga hakbang ay lalong lumalakas, ngunit walang tao ang aming nakikita. Sa itaas, naroon ang lumang silid-aralan na matagal nang hindi nagagamit. Pumasok kami nang may pag-iingat at ang amoy ng alikabok at lumang papel ay agad na sumalubong sa aming mga ilong. Sa isang sulok, nakita namin ang isang lumang aparador na tila may kung anong nagtatago sa likod nito. Nang buksan namin ito, bumungad ang isang kahon na puno ng mga lumang dokumento at larawan ng mga estudyante. Marco, tingnan mo ito. Sambit ko habang kinukuha ang isang larawan. Isang grupo ng mga estudyante nakangiti, ngunit may isang estudyanteng hindi namin makilala. Sa likod ng larawan, may nakasulat na ang nawawalang klase ng 98. Nang biglang may narinig kaming boses mula sa likuran. Huwag ninyong pakialaman ang mga alaala ng nakaraan. Isang matandang babae ang nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng lungkot at babala. Sa kanyang pagkakatayo, ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Ano ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Marco na halata ang tensyon sa kanyang tinig. Maraming taon na ang nakalipas, nawalan kami ng isang buong klase. Hindi sila basta nawala, ngunit may nangyari sa kanila na hindi malilimutan. Sagot ng matanda habang lumalapit sa kahon. May mga bagay na hindi na dapat galawin, mga lihim na dapat nang manatili sa dilim. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang biglaang pag-ikot ng aking paligid. Parang ang lahat ng naroroon ay nagiging bahagi ng isang kabuuang misteryo na nag-uugnay sa aming kasalukuyan. Ang matandang babae ay nagpatuloy sa kanyang kwento tungkol sa isang guro na sinasabing may kinalaman sa pagkawala ng klase. Ngunit bago niya maipaliwanag ng husto, tumahimik siya at naglaho na parang usok. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Takot, pagkabighani o labis na kuryosidad. Tiningnan ko si Marco na halatang naguguluhan din. Sa aming paglabas sa silid-aralan, napansin namin ang kakaibang paggalaw ng hangin. Tila may mga mata na nagmamasid sa amin mula sa mga anino. Hindi tayo pwedeng tumigil, Marco. Kailangan nating alamin ang buong kwento, bulong ko sa kanya, na ngayon ay mas determinado pa kaysa dati. Ngunit sa aming paglakad palayo, narinig namin ang mga hagik-hik ng mga bata, mga boses na tila nagmumula sa nakaraan. Bumalik kami sa hagdanan, ngunit may kung anong bumabalot na takot sa aming mga puso. Sa paglingon ko sa likuran, nakita ko ang isang anino na nagtatago sa dilim, isang anino na tila nag-uugnay sa lahat ng aming natuklasan. At sa puntong iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa aking likuran, na parang isang paalala na hindi pa tapos ang aming paglalakbay. Sa gitna ng dilim, naroon ang susi sa lahat ng lihim, isang pahiwatig na ang aming hinahanap
ay mas malapit kaysa sa aming inaakala. Ngunit paano namin ito matutuklasan? Ang sagot ay nagtatago sa likod ng mga anino. Naghihintay na kami ay bumalik. Ito ang simula ng mas malaking misteryo at alam kong hindi kami titigil hanggat hindi namin nabubuksan ang lahat ng lihim ng alamat na aming tinutuklas. Ngunit handa na ba kami sa kung ano ang aming matutuklasan? Plidin. Alamat ng dalawang estudyanteng nagtangkang alamin ang alamat. Bahagi 3. Sa dilim ng gabi, tumatakbo kami ni Marco sa makitid na daanan ng lumang gusali. Ang mga yapak namin ay parang alingawngaw sa katahimikan ng lugar. Ang aming mga flashlight ang tanging liwanag sa paligid, ngunit tila mas lalo pang lumalalim ang anino ng bawat sulok na nadaraanan namin. Ang amoy ng inaagiw na kahoy ay sumisinghot sa ilong at ang bigat ng hangin ay tila may daladalang babala. Hindi ko alam kung bakit ko siya hinila papunta sa loob ng gusaling ito. Siguro dahil na rin sa kwento ng matandang janitor kanina sa library. Ang sinabi niya tungkol sa alamat ng dalawang estudyanteng nawala ay bumagabag sa akin. Dalawang estudyanteng nagtangkang alamin ang misteryo ng lumang gusali, ngunit hindi na muling nakita. Ang huling naiwan ay ang kanilang mga gamit, isang lumang notebook at isang basag na relo na natagpuan sa ika-4 na palapag ng gusali. Clara, sigurado ka ba sa ginagawa natin? Tanong ni Marco. Bakas ang kaba sa boses. Tumigil ako saglit at humarap sa kanya. Marco, may dahilan kung bakit patuloy na sinasabi ng mga matatanda ang alamat na yan. Pero paano kung hindi lang to alamat? Paano kung may katotohanan sa likod nito? Bumuntong hininga si Marco, ngunit sinundan pa rin niya ako pataas ng hagdan. Ang ika-4 na palapag ang aming target. Ayon sa kwento, doon huling narinig ang dalawang estudyante bago sila tuluyang nawala. Habang umaakyat, naramdaman ko ang malamig na hangin na parang dumaan sa balikat ko. Napatingin ako sa paligid, pero wala namang tao. Nararamdaman mo ba yon? Tanong ko kay Marco. Tumango siya, ngunit hindi nagsalita. Ang mga mata niya ay nakatuon sa hagdan na tila ba may inaasahan siyang biglang lilitaw. Pagdating namin sa ika-4 na palapag, naroon ang isang mahabang pasilyo na pinalilibutan ng mga sirang pintuan. Ang ilan ay nakabukas, tila nag-aanyaya, habang ang iba ay nakakandado. Ngunit may mga bakas ng kalawang. Ang mga pader ay puno ng graffiti at mga lumang marka na parang sinadyang ikubli ang kung anong mga mensahe. Clara, tingnan mo to. Bulong ni Marco habang tinuturo ang isang pader. Lumapit ako at tiningnan ang sinasabi niya. Sa pader, may nakaukit na mga salitang, "Huwag kayong gagaya sa amin." Saan eh? May mga guhit ng dalawang stick figure sa tabi nito na parang sinadyang isulat ng puwersahang kamay. Ang mga stick figure ay may mga pananda sa kanilang ulo. Ang isa ay may bilog, ang isa ay may tatsulok. Parang iniwan to ng dalawang estudyante. Bulong ko habang hinahaplos ang ukit sa pader. Bigla, may narinig kaming tunog. Isang mahina, parang pagkaluskos mula sa dulong bahagi ng pasilyo. Napatingin kami pareho sa direksyon ng tunog. May tao ba doon? Tanong ni Marco. Mas mahigpit na hawak ang flashlight. Hindi ako sumagot. Sa halip, dahan-dahan kong nilapitan ang direksyon ng tunog. Sa bawat hakbang, parang mas lumalakas ang tibok ng puso ko. Ang kaba ay parang musika sa tenga ko, ngunit hindi ko maitatanggi ang matinding pag-usisa. Pagdating namin sa dulo ng pasilyo, tumambad sa amin ang isang pintuan na bahagyang nakabukas. Sa loob, may liwanag na mahina, parang mula sa isang gasera. Clara, huwag, bulong ni Marco, ngunit hindi ko siya pinakinggan. Hinawi ko ang pintuan. Sa loob ay may isang mesa, at sa mesa ay nakapatong ang isang lumang notebook. Ang mga pahina nito ay nakabukas, at ang tinta
ay tila sariwa pa, bagamat halatang luma na ang papel. Sa tabi ng notebook, naroon ang isang basag na relo, eksaktong katulad ng inilarawan ng janitor. Lumapit ako at kinuha ang notebook. Binasa ko ang nakasulat sa pahina. Hindi namin alam kung sino ang sumusunod sa amin. Ang oras ay tumigil, ngunit hindi ang mga hakbang. Kung nakita mo ang notebook na ito, huwag mo nang ituloy. Umalis ka na habang may oras pa. Napatingin ako kay Marco. Kitang-kita ko ang takot sa mukha niya. Clara, hindi maganda to. Umalis na tayo, sabi niya, halos pabulong. Pero bago pa kami makagalaw, narinig namin ang tunog ng mga yapak. Mabagal, malalim, at papalapit. Hindi mula sa pasilyo, kundi mula sa mismong direksyon namin. Napatingin kami sa paligid, ngunit wala kaming nakitang tao. Bigla, bumagsak ang pintuan sa likod namin. Ang gasera sa mesa ay namatay, at ang buong kwarto ay nilamon ng kadiliman. Marco, sigaw ko, ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, naramdaman ko ang malamig na kamay na humawak sa braso ko. Paglingon ko, hindi si Marco ang nasa tabi ko. Ang huling narinig ko, bago tuluyang mawala ang lahat ng liwanag, ay ang bulong ng isang tinig. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot para pumasok? Nakasenan Joabit to be continued? Sa kabila ng mga babala at kwentong nakakatakot na aming narinig, nagpatuloy kami ni Marco sa aming pagsisiyasat. Ang aming hangarin na alamin, ang alamat ng lumang silid sa likod ng paaralan ay hindi natitinag. Maraming kwento ang kumalat tungkol dito, ngunit wala ni isa ang nagbigay ng malinaw na sagot. Ito ang aming misyon, tuklasin ang katotohanan. Sa aming paglalakad sa makipot na daan na palayo sa mga mata ng guwardiya, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. Sigurado ka ba sa gagawin natin, Lila? Tanong ni Marco habang mahigpit na hawak ang flashlight. Tumango ako kahit na ang aking mga kamay ay nanginginig sa kaba. Oo, Marco, hindi tayo uurong ngayon. Nang marating namin ang lumang silid, agad naming napansin ang kakaibang kaluskos mula sa loob. Pinilit kong hindi magpadala sa takot at hinawakan ang malamig na doorknob. Handa ka na ba? Bulong ko kay Marco. Tumango siya at sabay kaming pumasok. Sa loob ng silid, halos walang makita dahil sa kapal ng alikabok. Ngunit sa tulong ng aming flashlight, unti-unti naming nasilayan ang mga lumang kasangkapan at mga lumang larawan na nakasabit sa pader. Ang mga ito ay tila nagkukwento ng mga pangyayari mula sa nakaraan. Isa sa mga larawan ang agad na pumukaw sa aming pansin. Isang grupo ng mga estudyante na nakatayo sa harap ng parehong silid na ito. Para bang may kulang? Bulong ni Marco habang tinitingnan ang larawan. Teka, may nakasulat sa likod. Dagdag niya habang dahan-dahang iniikot ang larawan. Nabasa namin ang mga salitang, "Ang simula ay ang wakas." Nagtaka kami sa ibig sabihin noon. Habang inaalala ang mga narinig na alamat, may bigla akong naalala. Marco, hindi ba't may kwento tungkol sa mga estudyanteng nawawala matapos pumasok dito? Tanong ko, tumango siya, halatang naguguluhan din. Oo, pero sabi nila, alamat lang iyon. Baka ito na ang simula ng kasagutan. Habang iniisip ang misteryosong mensahe, napansin ko ang isang maliit na pinto sa dulo ng silid, halos natatakpan ng makapal na kurtina. Marco, tingnan mo ito, sabi ko habang nilapitan ng pinto. Naramdaman namin ang kakaibang enerhiya mula rito na tila ba may naghihintay sa likod. Walang pag-aalinlangan, binuksan namin ang pinto at bumungad sa amin ang madilim na hagdan pababa. Ang aming mga puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi ko alam kung tama ito, pero parang may tumatawag sa atin, sabi ni Marco, na tila nakikipaglaro sa kanyang sarili na lakasan ang loob. Sa bawat hakbang namin pababa, nararamdaman ko ang pagbigat ng hangin. Sa ilalim, nagulat kami.
Sa aming nakita, isang lumang silid-aklatan, punong-puno ng mga lumang libro at dokumento. Ito na siguro ang pinagmulan ng mga kwento, bulong ko, habang tinutunton ang mga libro sa mesa. Isang libro ang agad na nakakuha ng aking atensyon. Ito ay may titulong Ang Alamat ng Nawawalang Estudyante. Sa pag-uusap namin ni Marco, nagpasya kaming buksan ito. Sa mga pahina nito, nabasa namin ang mga detalyeng tila sumasalamin sa mga pangyayari sa kasalukuyan. Ang mga estudyanteng nais tuklasin ang katotohanan, ang lumang silid at mga misteryosong pagkawala. Habang binabasa ang huling pahina, may napansin kaming anino sa gilid ng aming paningin. Agad kaming napalingon, ngunit walang tao. Bumalik kami sa pagbabasa, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga salita sa libro ay unti-unting naglaho na parang hindi ito nais ipabasa sa amin. Marco, may kakaiba sa librong ito, sabi ko habang hinahawakan ang natitirang pahina. Para bang gusto nitong itago ang katotohanan, bigla isang malakas na tunog ang bumalot sa buong silid-aklatan. Ang mga libro ay nagsimulang gumalaw mula sa kanilang mga estante. Tila ba ginising namin ang isang puwersang matagal nang natutulog. Tara na, Lila, kailangan na natin umalis. Sigaw ni Marco habang hinahatak ako paakyat ng hagdan. Ngunit sa aming pag-alis, isang piraso ng papel ang nahulog mula sa libro. Dinampot ko ito at mabilis na sumunod kay Marco. Sa labas ng lumang silid, kami ay humihingal ngunit ligtas. Ano ang hawak mo? Tanong ni Marco habang inaalala ang papel. Nang buksan ito, nakita namin ang isang mapa ng paaralan, ngunit may kakaibang marka sa isang lugar na hindi namin kilala. Sa kabila ng takot at pagod, hindi namin maiwasang magtanong, ano nga ba ang tunay na lihim ng paaralang ito? At sa likod ng aming isipan, alam naming hindi ito ang katapusan ng aming pakikipagsapalaran, kundi isang bagong simula. Sa wakas, matapos ang ilang araw ng pagsasaliksik at paghahanda, kami ni Leo ay handa ng tahakin ang misteryosong daan patungo sa alamat na bumabalot sa aming unibersidad. Simula pa noong una, ang alamat ng dalawang estudyanteng nawala sa dilim ng gabi ay naging bahagi ng aming buhay. Isang kwento ng kababalaghan na pilit naming inuunawa. Ako si Mia at kasama ang aking matalik na kaibigan na si Leo. Kami ay nagpasya na tuklasin ang katotohanan sa likod ng alamat na ito. Habang kami ay naglalakad sa lumang pasilyo ng unibersidad, pakiramdam ko'y napapalibutan kami ng mga anino ng nakaraan. Ang mga pader ay tila bumubulong ng mga lihim na matagal nang nakabaon. Nagtungo kami sa silid-aklatan na pinaniniwala ang huling pinuntahan ng dalawang estudyante bago sila nawala. Sa kabila ng takot, may kakaibang udyok sa aking damdamin na hindi ko maipaliwanag. Isang pakiramdam na kailangan kong makita ang katotohanan. Mia, sigurado ka ba tungkol dito? Tanong ni Leo habang sinusuri ang mga lumang tala sa harap namin. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata, ngunit sa likod nito'y may nagliliyab na pagnanasa para sa kaalaman, gaya ng akin. Oo, Leo, ito na ang pagkakataon natin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa aking puso na alamin ito. Tugon ko, pilit na pinapalakas ang loob ko. Sa aming paghahanap, natagpuan namin ang isang lumang journal na tila pinaglumaan na ng panahon. Ang mga pahina nito'y puno ng mga sulat kamay na tila nagkukwento ng mga karanasan ng dalawang estudyanteng nawawala. Habang binabasa namin ito, unti-unti naming natutunan ang tungkol sa kanilang pagkakaibigan, ang kanilang pagnanasang tuklasin ang misteryo, at ang kanilang naging desisyon na sundan ang isang kakaibang tunog na naririnig nila sa gabi. At doon nagsimula ang aming paglalakbay sa bawat hakbang palayo sa liwanag ng silid-aklatan.
Tila lumalalim ang aming pag-unawa sa kanilang pinagdaanan. Ang tunog na kanilang sinundan ay tila bumabalik sa amin, isang malamusikang alingawngaw na bumabalot sa paligid. Pareho kaming nakaramdam ng kakaibang enerhiya, isang uri ng tawag na nag-uudyok sa amin na magpatuloy. Leo, naririnig mo ba yon? Tanong ko, habang ang mga tunog ay unti-unting lumakas. Tumango siya, tanda ng aming pagkakaintindihan na kami ay nasa tamang landas. Nang dumating kami sa isang lumang pintuan na halos natatakpan na ng mga baging, naramdaman ko ang pag-aalinlangan na bumalot sa akin. Ngunit sa likod ng takot, may mas malakas na pangako sa aking puso. Ang pangakong alamin ang katotohanan. Dahan-dahan naming binuksan ang pintuan at sa likod nito'y bumungad ang isang lihim na silid. Ang mga dingding nito'y puno ng mga larawan at sulat kamay na mensahe. Tila mga bakas ng dalawang estudyanteng nawala. Sa gitna ng silid ay naroon ang kanilang huling naiwan. Isang lumang tape recorder. Mia, tingnan mo ito, sabi ni Leo habang tinuturo ang recorder. Siguro ito ang iniwan nila para sa atin. Sa kabila ng kaba, pinindot ko ang play button. Bumungad sa amin ang kanilang mga tinig na puno ng pag-asa at takot. Habang pinapakinggan namin ito, unti-unti naming nauunawaan ang kanilang mga desisyon, ang kanilang mga pinagdaraanan, at ang kanilang pag-asa na may makakaintindi sa kanila. Ngunit habang patuloy ang pag-play ng tape, may isang bahagi na nagbigay sa amin ng kakaibang kaba. Kung naririnig mo ito, nangangahulugan ito na natagpuan mo ang aming lihim. Ngunit mag-ingat sapagkat ang lihim na ito ay may kapalit. Ang kadiliman ay hindi lamang katang-isip. Ito ay buhay at maaaring lumamon sa iyo. Sa huling bahagi ng tape, narinig namin ang isang tunog na biglang tumigil. Ang silid ay biglang nagdilim, na parang kinain ng kadiliman ang lahat ng ilaw. Nakaramdam kami ng malamig na hangin na pumalibot sa amin, at sa isang iglap, kami ay natigil sa aming kinatatayuan. Mia, ano ang nangyayari? Tanong ni Leo. Ang takot sa kanyang tinig ay hindi maitatago. Hindi ko alam ang sagot. Ang kadiliman ay tila buhay, bumabalot sa amin ng mga anino. Sa huling sandali, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa akin. Isang malamig at hindi kilalang kamay. Sa likod ng kadiliman, may narinig kami. Isang bulong na puno ng misteryo at pangako. At doon, sa gitna ng kadiliman, natapos ang aming paglalakbay. O nagsimula. Sa aming paglalakbay na alamin ang alamat ng dalawang estudyanteng nawala sa kagubatan ng aming bayan, marami na kaming napuntahan ni Miguel. Ngunit ang isa sa pinaka-kapansin-pansin at misteryosong lugar na aming napuntahan ay ang lumang aklatan sa gilid ng bayan. Ayon sa mga kwento, dito raw nagsimula ang lahat. Dito unang natuklasan ang alamat na kanilang sinubukang alamin. Isang gabi, matapos ang aming klase, niyaya ko si Miguel na bumalik sa lumang aklatan. Napansin namin na kakaiba ang paligid nito. Parang laging may malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa loob. Ang mga bintana ng aklatan ay tila may mga anino na gumagalaw. Kahit na alam naming wala namang ibang tao sa loob. Pero sa kabila ng kilabot na dulot nito, hindi kami nagpatinag. Pagpasok namin, agad naming naramdaman ang bigat ng lugar. Ang mga lumang libro ay nakaayos sa mga lumang estante at ang mga alikabok ay tila hindi naalis kailanman. Ang ilaw ay mahina at tanging liwanag mula sa lumang chandeliers ang nagbibigay liwanag sa aming daraanan. Habang iniisa-isa namin ang mga libro sa bawat estante, napansin ko ang isang makapal na aklat na tila ba kakaiba ang pagkakaayos. Ang pabalat nito ay gawa sa balat ng hayop na tila may mga inukit na simbolo. Nang buksan ko ito,
Naramdaman ko ang kakaibang init na tila ba nagmumula sa mismong mga pahina nito. Miguel, tingnan mo ito, tawag ko sa kanya, habang ang aking kamay ay nanginginig sa kaba. Lumapit si Miguel at sabay naming inusisa ang mga pahina. Nakita namin ang mga larawan ng dalawang estudyante, isang batang babae at isang batang lalaki, na nakatayo sa harap ng isang malaking puno. Sa ilalim ng larawan ay may mga nakasulat na salitang hindi namin maintindihan. Alam mo ba ito? Tanong ni Miguel habang tinuturo ang mga simbolo. Umiling ako. Pero parang ito ang hinahanap natin. Ang tanong, paano natin ito mababasa? Habang nag-iisip kami, biglang umihip ang malakas na hangin mula sa kung saan at ang mga pahina ng libro ay nagpaikot-ikot. Bumukas ito sa isang bahagi kung saan may isang mapa. Ang mapa ay tila nagpapakita ng daan patungo sa isang lugar sa kagubatan na hindi namin pa napuntahan. Parang ito ang lugar kung saan nawala ang dalawang estudyante. Dapat nating puntahan ito, sabi ni Miguel, puno ng determinasyon sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa kami makalabas ng aklatan, biglang nagbago ang lahat. Ang mga ilaw ay pumintig at ang paligid ay tila lumabo. Nagulat kami nang makita ang mga anino ng dalawang estudyante na lumitaw sa harap namin. Hindi sila naglalakad, kundi para bang lumulutang sa hangin. Ang kanilang mga mata ay tila walang buhay, ngunit puno ng kasaysayan. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko ng mga sandaling iyon, takot, kaba o pangamba. Pero isang bagay ang sigurado, may gusto silang iparating. Alamin niyo ang katotohanan. Bulong ng batang babae. Ang kanyang tinig ay tila mula sa malayo. Ngunit mag-ingat kayo, dagdag ng batang lalaki, dahil hindi lahat ng alamat ay dapat alamin. At sa isang kisap mata, nawala sila. Ang libro ay biglang nagsara at ang paligid ay bumalik sa dati. Naiwan kami ni Miguel na nag-uusap sa gitna ng lumang aklatan. Hindi namin alam kung ano ang susunod na hakbang. Pero alam naming hindi na kami puwedeng umurong. Kailangan naming alamin ang katotohanan hinggil sa alamat na ito, kahit ano paman ang kapalit. Habang papalabas kami ng aklatan, dala ang libro at ang bagong pag-asa sa aming mga puso, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili. Ano ang susunod na mangyayari? At sa anong kamalian o katotohanan kami hahantong? Sa likod ng aking isip, naririnig ko ang babala ng mga anino ng dalawang estudyante. Paano kung ang alamat na ito ay hindi lamang kwento, kundi isang sumpa na dapat ipag-ingat? Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Hindi pa ito ang katapusan ng aming pakikipagsapalaran. Sa halip, ito pa lamang ang simula ng mas malalim na misteryo na kailangan naming harapin. Sa kabila ng aming mga pag-aalinlangan, nagpatuloy kami ni Miguel sa aming pagsasaliksik tungkol sa alamat ng nawawalang silid sa lumang bahagi ng paaralan. Noon pa man ay marami nang namumuong katanungan sa aming isipan. Ngunit ang kuryosidad ang nagtulak sa amin upang tuklasin ang katotohanan sa likod ng misteryosong silid na ito. Isang gabi, nang magpasya kaming bumalik sa paaralan matapos ang klase, ang dilim ay nagsimulang bumalot sa paligid. Ang mga anino sa pasilyo ay tila mga refleksyon ng mga kwentong narinig naming mula sa mga nakakatanda. Sabi nila, may kapangyarihan daw ang silid na ito. Kapangyarihang nagtatago ng mga lihim na hindi dapat malaman ng sinuman. Habang papalapit kami sa lumang bahagi ng paaralan, nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Si Miguel ay tahimik, ngunit alam kong dama rin niya ang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa amin. Sa bawat hakbang namin sa lumang sahig na kahoy, ang mga tunog nito ay tila bumubulong ng mga kwentong matagal nang nakalimutan. Sa wakas, narating namin ang pinto ng silid aklatan. Ang pinto ay matagal nang hindi nabubuksan,
Ngunit sa tulong ng isang lumang susi na nakuha namin mula sa opisina ng tagapamahala, nagawa naming buksan ito. Sa loob, bumungad sa amin ang makapal na alikabok at mga lumang aklat na tila hindi na nahawakan ng sino man sa loob ng maraming taon. Isang silid na tila nakatigil ang panahon, pulong ni Miguel habang pinagmamasdan ang paligid. Sa kalagitnaan ng silid, may isang mesa na puno ng mga lumang kasulatan. Lumapit kami dito at sinimulan kong isa-isahin ang mga papel. Ang mga dokumento ay tila mga tala tungkol sa mga estudyanteng nag-aral sa paaralan noong nakalipas na dekada. May mga pangalan, petsa, at mga lihim na mensahe na nag-uugnay sa alamat na aming hinahanap. Habang sinusuri ko ang mga papel, may isang dokumento na nakaagaw ng aking pansin. Ito ay isang liham na sinulat ng isang estudyante na nagngangalang Elisa. Ayon sa liham, siya at ang kanyang kaibigang si Tomas ay nagtangkang alamin ang alamat ng silid na ito. Ngunit sa kanilang pagsasaliksik, may natuklasan silang hindi inaasahan. Ang silid na ito ay may kakayahang ipakita ang nakaraan, sabi sa liham. Ngunit may kapalit ang bawat pagbisita, isang bahagi ng iyong alaala. Napalunok ako sa aking nabasa. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pahayag ni Elisa ay nagbigay sa akin ng kaba at takot. Habang pinagninilayan ko ang mensahe, biglang naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaloy sa silid. Parang may presensya kami na hindi namin nakikita. Miguel, tingnan mo ito, sabi ko, sabay abot ng liham sa kanya. Nang mabasa ni Miguel ang liham, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Kung totoo ang sinasabi ni Elisa, kailangan nating mag-ingat, wika niya. Maaaring may kapalit ang pagtuklas natin sa silid na ito. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon, biglang nagbukas ang isa pang pinto sa likod ng silid. Dahan-dahan itong bumukas, tila inaanyayahan kaming pumasok. Sa kabila ng aming takot, lumapit kami sa pinto. At sa likod nito ay bumungad ang isang mas maliit na silid na puno ng mga lumang larawan. Ang mga larawan ay tila mga refleksyon ng nakaraan ng paaralan. Mga estudyanteng nag-aaral, mga guro, at mga kaganapan na hindi pa namin nakita. Sa gitna ng mga larawan, may isang lumang portrait na nagpakita ng dalawang estudyante, isang babae at isang lalaki. Sila ay sina Elisa at Thomas. Habang pinagmamasdan namin ang larawan, biglang naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam. Parang may namumuong alaala sa aking isipan, ngunit hindi ko matukoy kung saan ito nagmula. Sa isang iglap, biglang may tunog na lumabas mula sa likod ng silid. Isang mahina, ngunit malinaw na boses. Ang nakaraan ay hindi dapat kalimutan, sabi ng boses. Ngunit hindi lahat ng alaala ay dapat na muling buhayin. Napatingin kami ni Miguel sa isa't isa. Ang takot at pagkalito ay naghalo sa aming mga damdamin. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, nagpasya kaming sundan ang boses. Ngunit bago pa man kami makalapit, biglang bumukas ang sahig sa ilalim namin. Unti-unti kaming bumaba sa isang hindi kilalang lugar. At sa aming pagbaba, isang liwanag ang bumungad sa amin. Sa gitna ng dilim, may isang makintab na bagay ang lumitaw. Isang bagay na tila nag-aanyaya, ngunit may kasamang panganib. Sa aming pagtataka, di namin namalayan na ang sahig ay nagsara at kami ay naipit sa bagong silid na ito. Ang aming mga puso ay puno ng kaba at pag-aalinlangan. Ano ang aming natuklasan? Ano ang kapalit ng aming pag-usisa? Ang oras ay tila tumigil at sa aming harapan, isang bagong misteryo ang nagbukas. Isang misteryo na mag-uugnay sa aming mga alaala sa hindi inaasahang paraan. Isang malamig na hangin ang dumampi sa aking mukha habang kami ni Miguel ay naglalakad papunta sa lumang library ng paaralan. Ang lugar na ito ay matagal nang pinag-uusapan ng mga estudyante,
na tila ba mayroong misteryosong kapangyarihan na nagkukubli sa kanyang mga dingding. Ito raw ay ang lugar kung saan nagsimula ang alamat ng dalawang estudyanteng nagtangkang alamin ng alamat at kami ni Miguel ay nagpasya na kami na ang susunod na makakataluklas nito. Sigurado ka bang ito na ang tamang oras para dito, Lila? Tanong ni Miguel habang pinipisil ang kanyang flashlight. Oo, Miguel. Kung hindi natin ito gagawin ngayon, kailan pa? Sagot ko, puno ng determinasyon sa kabila ng takot na bumabalot sa aking dibdib. Pumasok kami sa loob ng library. Ang mga lumang kahoy na sahig ay nag-ingay sa bawat hakbang namin. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay bumalot sa amin. Na tila ba kami naiwan sa ibang panahon. Sa kabila ng dilim, ang mga libro sa mga shelf ay tila nagmamasid, nagkukubli ng kanilang mga lihim. Magsimula tayo sa seksyon ng mga alamat. Suhestyon ni Miguel habang tinuturo ang isang sulok ng library kung saan nakatago ang mga lumang libro. Habang naglalakad kami, napansin ko ang kakaibang paggalaw ng anino sa gilid ng aking paningin. Napalingon ako, ngunit wala namang tao doon. Binaliwala ko ito, iniisip na baka dulot lamang ito ng pagod at kaba. Pagdating namin sa seksyon ng mga alamat, nagsimula kaming maghalungkat ng mga libro. Isa-isa naming binubuklat ang mga ito, hinahanap ang anumang palatandaan na maaaring magturo sa amin sa simula ng misteryo. Ano ito? Tanong ni Miguel bigla. Hawak ang isang lumang libro na may punit-punit na pabalat. Lumapit ako kay Miguel at tiningnan ang hawak niyang libro. Sa loob nito, mayroong isang pahina na tila ba na isulat ng ibang kamay, kakaiba sa estilo ng ibang bahagi. Isa itong kwento tungkol sa dalawang estudyanteng nawala. Matapos pumasok sa library na ito, naghanap ng isang lihim na daanan na magdadala sa kanila sa puso ng misteryo. Ang daanan na ito ay sinasabing magdadala sa kanila sa kaluluwa ng alamat. Basahin ko ng malakas. Ang mga salita ay tila bumubulong sa akin. Tila ba ito na ang hinahanap natin, Lila? Ani Miguel, na puno ng excitement. Nagpatuloy kami sa pagbasa at sa huli ng pahina, mayroong isang mapa na naglalarawan ng layout ng library. Itinuro nito ang isang lihim na pinto sa likod ng isang bookshelf na tila ba kailanman ay hindi ginagalaw. Saan kaya ito? Tanong ko habang tinitingnan ang paligid. Sinundan namin ang mapa, marahan at palihim na naglakad sa pagitan ng mga shelf hanggang sa wakas natagpuan namin ang sinasabi ng mapa. Isang bookshelf na may bahagyang kakaibang pagkakaayos. Tila ba may bahagyang nakatagong pinto sa likod nito? Ito na yon, bulong ni Miguel. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang gilid ng shelf. Dahan-dahan niyang itinulak ang bookshelf at bumukas ang isang tagong pinto. Ang madilim at makipot na daanan sa likod nito ay nag-anyaya sa amin, puno ng pang-ako ng mga sagot. Handa ka na ba? Tanong ko kay Miguel na tumango na lamang bilang tugon. Pumasok kami sa daanan. Ang mga flashlight namin ay nagsilbing ilaw sa aming landas. Ang mga pader ay puno ng lumang sulat kamay na mga kwento, tila ba isinulat ng mga taong nauna sa amin, na nagtatangkang alamin ang alamat. Habang naglalakad kami, naramdaman kong unti-unting bumibigat ang aking dibdib. Tila ba may presensya sa paligid na nagmamasid sa amin. Pagdating namin sa dulo, natagpuan namin ang isang lumang kahon na puno ng mga sulat at lumang larawan. Isa itong koleksyon ng mga estudyanteng nawala. Ang kanilang mga kwento ay naiwang hindi natatapos. Ito na ba ang kaluluwa ng alamat? Tanong ni Miguel. Puno ng pag-alinlangan. Sa puntong iyon, isang malakas na hangin ang dumaan sa daanan at isang anino ang biglang lumitaw sa harap namin. Ang itsura nito ay tila ba isang estudyanteng nawawala. Ang kanyang mga mata
ay puno ng lungkot at pagmamakaawa. "Bakit kayo nandito?" tanong ng anino. Ang kanyang tinig ay puno ng kalungkutan. Bago pa man kami makasagot, biglang nagdilim ang paligid at naramdaman kong nawawala ang aking hawak na flashlight. Sa likod ng anino, may isang pintuan na biglang bumukas at sa loob nito ay may liwanag na hindi namin maipaliwanag. "May ibang paraan ba para makaalis tayo dito?" tanong ni Miguel. Ang takot ay kitang-kita sa kanyang mukha. Ngunit bago pa man kami makaisip, biglang bumukas ang pintuan sa likod namin at isang malamig na hangin ang humila sa amin papalayo. Sa puntong iyon, alam kong may mas malalim pang misteryo na kailangan naming tuklasin. Isang lihim na maaaring magdala sa amin sa kung saan pa. At sa paglingon ko kay Miguel, alam kong pareho kaming hindi susuko hanggang sa malaman namin ang buong kwento sa likod ng alamat na ito. Ngunit sa ngayon, kailangan naming harapin ang hindi inaasahang hamon na nasa harapan namin. Sa aking muling pagpasok sa silid-aklatan, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang kilabot. Ang mga haligi ng kaalaman na dating nagsilbing tanglaw sa aming pag-aaral ay tila mga bantay na ngayon. Nagmamasid sa bawat hakbang ng sinumang nagtatangkang maghukay sa nakabaong alamat ng unibersidad. Kasama ko si Marco, ang aking matalik na kaibigan na kahit kailan ay di nagpatinag sa kanyang pagkamausisa. Sa likod ng kanyang mga salamin, kitang-kita ko ang nagniningas na determinasyon na matuklasan ang katotohanan. "Sigurado ka bang dito natin hahanapin?" tanong ni Marco habang tinutungo namin ang seksyon ng mga lumang dokumento. Sa kabila ng aming ilang linggong paghahanap, tila walang ni isang palatandaan sa mga piraso ng papel na aming nalikom. Ngunit may isang bagay na hindi ko maalis sa aking isip, isang bagay na nakita ko sa isang lumang pahina, isang piraso ng mapa na mistulang naglalaman ng mga simbolo at titik na wala sa lugar. Sinuri ko ang mapa, ang mga mata ko'y nakatuon, tila hinuhukay ang bawat detalye. Sa gitna ng mga linya at kurba, nabuo ang isang hugis, isang bagay na mukhang isang pinto. "Ito ang susunod nating hakbang," sabi ko kay Marco, sabay turo sa larawan. Hindi siya nagtanong, alam niyang sa ganyang mga pagkakataon, ang intuition ko ang madalas na tama. Lumabas kami ng silid-aklatan, palihim na naglakad sa mga pasilyo, patungo sa lugar na tila iniwasan ng karamihan. Ang lumang silid na ito, na halos wala nang gumagamit, ay palaging may kakaibang aura. Ang mga dingding nito'y puno ng alikabok at ang mga bintanay natatakpan ng makapal na kurtina na tila ba hinahayaang ang dilim ay maghari. Pagpasok namin, pumungad sa amin ang isang tanawin na tila galing sa ibang panahon. Ngunit ang pinto sa sulok, ang pinto na nakita ko sa mapa, ang higit na pumukaw sa aking pansin. "Ito yon, Marco." Bulong ko, halos di makapaniwala na nagbunga ang aming pagsusumikap. Dahan-dahan kaming lumapit sa pinto. Ang puso ko'y umaalon sa kaba habang ipinipihit ko ang seradura. Sa pagbukas nito, bumungad sa amin ang isang hagdanan pababa, patungo sa isang kadilimang tila walang hangganan. Nagkatinginan kami ni Marco. Alam ang panganib, ngunit alam din na wala nang atrasan. Unang hakbang, pangalawa, pangatlo. Bawat hakbang, pababa'y sinamahan ng paghinga namin ng malalim. Ang mga dingding ay tila lumang bato at ang amoy ng lupa ay nagbigay ng pakiramdam na kami papalapit sa isang bagay na matagal nang nakatago. Sa ilalim, bumungad sa amin ang isang silid na puno ng mga lumang aklat at kasangkapan. Sa gitna, isang mesa ang nakatayo at sa ibabaw nito ay isang kahon na tila ba matagal nang hindi nagagalaw. Lumapit kami sa kahon. Sa pagdampi ng aking kamay, naramdaman ko ang lamig nito at sa pagbukas, isang tanawin ang nagpatigil sa aming mga puso.
Sa loob ay mga dokumento, larawan at isang lumang journal. Habang binubuklat namin ang mga ito, unti-unting nabuo ang istorya ng dalawang estudyante, sina Lila at Andres, na nagtangkang alamin ang misteryong bumabalot sa unibersidad. Ang journal ni Lila ang nagsilbing gabay. Ang kanyang mga tala ay puno ng pag-asa, ngunit nagtatapos sa isang babala. Huwag niyong ituloy. Ang katotohanan ay may kapalit. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit sa ilalim ng mga pahina ay isang larawan ni Lila. Ang kanyang mga matay puno ng takot. Nagsalita si Marco. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyari sa kanila. Ngunit bago ko pa man masagot, isang ingay ang bumasag sa katahimikan. Isang bulong, tila ba nagmumula sa loob ng silid. Ang mga ilaw ay kumikislap at ang hangin ay tila lumamig ng higit pa. Ang pinto sa likod namin ay biglang nagsara at kami napalibutan ng kadiliman. Habang ang ingay ay unti-unting lumalakas, napagtanto ko na ang alamat na aming hinahanap ay hindi basta-basta. Sa likod ng bawat kwento ay isang katotohanan, at sa likod ng katotohanan ay isang panganib na hindi namin inaasahan. Sa aming pagpasok sa dilim, ang tunay na misteryo ay nagsisimula pa lamang. At sa puntong iyon, alam namin ni Marco na wala nang balikan. Sa hindi maipaliwanag na paraan, biglang naging tahimik ang paligid. Ang mga bulong ng hangin na dati tila nagkukwento ng kanilang sariling alamat ay biglang naputol. Parang ang buong mundo ay huminto at kami ni Marco ay naiwan sa gitna ng lumang aklatan na puno ng alikabok at lihim. Ano sa tingin mo ang hinahanap natin dito, Maya? Tanong ni Marco habang dahan-dahan niyang tinutuklas ang bawat sulok ng silid. Ang mga mata niya ay puno ng kaba at pananabik. Hindi ko rin alam ang sagot, ngunit may parte sa akin na nagsasabing malapit na kami sa katotohanan. May nararamdaman akong kakaiba dito, Marco. Parang may nagmamasid sa atin. Sabi ko habang nililibot ang aking tingin sa mga lumang aklat na nakasalansan sa mga estante. Ang bawat aklat ay tila may sariling kwento, mga paglalakbay na hindi pa natutuklasan, at mga lihim na matagal ng limot. Lumapit kami sa isang lamesa kung saan nakalatag ang ilang piraso ng papel. Ang mga ito ay tila mga sinaunang mapa ng bayan na may mga marka at simbolo na hindi namin maipaliwanag. Tingin mo, ito ba ang hinahanap natin? Tanong ni Marco habang maingat niyang hinawakan ang isa sa mga papel. Marahil, o baka ito ang susi sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay? Sagot ko habang sinisikap kong alalahanin ang lahat ng narinig kong alamat tungkol sa lumang aklatan. May mga sabi-sabi na ito raw ay itinayo sa ibabaw ng isang lumang isang lagusan na nag-uugnay sa iba't ibang bahagi ng bayan at puno ng mga kwento ng mga nawawalang tao. Habang abala kami sa pag-aral ng mga mapa, isang malambig na hangin ang biglang umihip at tila may bumulong sa aming mga tenga. Naririnig mo rin ba yon? Tanong ni Marco. Biglang bumilis ang tibok ng puso. Oo, Marco. Parang may nagsasabi ng, "Hanapin niyo ang susi," sabi ko, habang ang balahibo ko ay nagsitayuan. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit malinaw na may nag-uudyok sa amin na magpatuloy. Sa gilid ng lamesa, may nakita akong maliit na kahon na yari sa kahoy. Mukhang matagal na itong hindi nabubuksan. "Tignan mo ito," sabi ko habang maingat kong binubuksan ang kahon. Sa loob nito ay may isang lumang susi, tila yari sa bakal at may kakaibang ukit sa hawakan. "Sa tingin mo, para saan ito?" Tanong ni Marco, habang ang mga mata niya ay hindi maalis sa susi. Parang may misteryosong enerhiya itong taglay na hindi namin maipaliwanag. "Baka ito ang susi sa lagusan," sagot ko habang tinitimbang ang susi sa aking kamay.
Ang bigat nito ay tila may dalang responsibilidad, ngunit alam kong handa kaming harapin ito. Kailangan nating malaman kung saan ito nababagay. Dagdag ko pa. Habang nagpapalitan kami ng mga ideya, biglang may narinig kaming mga yabag sa likod ng isang istante. Pareho kaming natahimik at nagkatitigan ni Marco. May tao ba rito? Tanong niya. Boses niya ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Hindi kami makagalaw mula sa kinatatayuan namin. Ang mga yabag ay palapit ng palapit, at ang bawat hakbang ay tila musika sa isang pelikula ng suspense. Bigla, isang anino ang lumitaw mula sa likod ng estante, at isang pamilyar na mukha ang bumungad sa amin. Siya? Sabay naming sigaw ni Marco, halos hindi makapaniwala sa aming nakikita. Ang taong ito ay ang nawawalang librarian na matagal na naming hinahanap, ang taong nagsimula ng lahat ng alamat na ito. Ngumiti siya sa amin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lihim na tila hindi namin kayang arukin. Bakit nasa inyo ang susi? Tanong niya. Boses niya ay malamig at puno ng kapangyarihan. Hindi kami makasagot. Parang ang lahat ng oras ay biglang huminto at ang paligid ay napuno ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Marami pa kayong hindi nalalaman, dagdag niya habang unti-unti siyang lumalapit sa amin. Ngunit ngayon, kailangang malaman niyo ang katotohanan. Ang susi na hawak ninyo ay hindi lamang isang susi. Ito ang simula ng isang mas malalim na misteryo. Naiwan kaming naguguluhan at puno ng takot. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong ito na ang simula ng bagong kabanata sa aming paglalakbay. Isang kabanata na puno ng mga tanong na naghihintay ng sagot at mga lihim na handa naming tuklasin. Sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Ang alamat na dati pinaniniwalaan naming katang-isip lamang ay unti-unting nagiging realidad. At ngayong hawak namin ang susi, kami ni Marco ay handa ng harapin ang mga susunod na pagsubok. Kahit ano paman ang naghihintay sa dulo ng lagusan.